Kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Huwag kayong alis at napaka-importante ang ating pag-usapan ngayon. Babala sa Facebook holiday. Ayun po sa maagap sa mga balita, siguro alam nyo na. Nagbabala po ang DICT sa mga guys natin na mga nagbablog. Tayo po ang unang-unang tatamaan yan. Agagaya ko, hindi pa nga ako nakasweldo dito sa pagbablog. Ay kung magkakaroon ng Facebook holiday, ibig sabihin po niyan mga kaibigan, ay papaliwanag ko, ayon sa hindi nakakaalam, marami po kasing mga problema sa mga platform. Yung mga bang sa kagustuhan ng mga vlogger na kumita ng malaki, mabuti kayo, nakasahod na kayo. Kaming mga baguhan, hindi pa. Marami pa nga dyan na hindi pa na-monetize. Ako, na-monetize ako pero wala naman akong matataas na views. Hindi pa po ako sumweldo. Ang hirap po mag-ipon ng dollar. Ibig sabihin mga kaibigan, paano natin maiwasan yan? Yung Facebook holiday. Ay, ewan ko kung sa mga platform lang ba o sa Messenger siguro, hindi kasali. Ibig sabihin, sa mga platform, doon sa mga video kasi mga kaibigan, doon lumalabas yung unang-una, yung mga fake news. Alam ba ninyo na marami ngayon ang nawawalan ng pera? Kasi may biglang tumatawag sa'yo, huwag ninyong sasagutin. At may mga text dyan na kung minsan kung ano-anong mga pambubula sa'yo, sa atin. Huwag po nating pansinin kasi sila po yung mga fake news na sinasabi hinahabol ngayon ng DICT. Ibig sabihin, pag hindi talaga nagbago yung mga yan, mandarambong na yan, pwede po i-block ng DICT ang Meta, ang Facebook. Pwede pong i-block yan, isara, dahil sa mga anomalya. At ang tatamaan po tayo pong mga vlogger, lalong-lalo na tayong mga baguhan na hindi pa nakasweldo at hindi pa na-monetize. Hindi nabalik yung mga sikat. Sino bang mga sikat na natanggal na sa Facebook? Alam niyo si Meta, naghihigpit din yan. Tinatanggal din niya yung sa tingin niya nakakasira sa kanya. Sino bang natanggal na? Pero babalik din yan. Dahil naman yun sa mga online gambling. Hindi ko na pangalanan kung sino-sinong mga natanggal na sa Facebook. Kilala niyo yan at sikat na sikat. Bagay, marami ng pera yung mga yan. Magnegosyo na lang kayo kung hindi man talaga kayo makabalik. Kasi ang balita ko, kahit anong gawin nila, magtatayo, magagawa man sila ng panibagong account, parang mahirapan na maaprobahan yan kasi gwardyado na ni Meta yan. Yun, paano natin maiwasan ang Facebook holiday? Lalong-lalo na tayong mga baguhan. Huwag tayo kaagad maniniwala. Doon sa mga mayroon doon, i-click mo. Kuminsan kasi mga edit yung mga video. Kaya po lumalabas ang mga fake news. Dahil po sa mga lumang video, pwedeng i-edit yan. Tapos akala natin, bago. Pag kinlik po natin yan, hindi naman sabihin na ma-scam tayo. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng maraming views. Maraming like. Kasi mapapalike ka kasi napakagandang mga video. Halimbawa, mga aksidente, akala mo bago. Kaya po, ibig sabihin mga kaibigan, huwag po tayong maingganyo doon sa mga magagandang piliin na natin yung mga vlogger na talagang kilala natin. Kailangan pa bang banggitin natin ng sinong mga mabait na vlogger na mga sikat? Kamangyan, Sototen. Yun lang kasi ang nakikita ko na walang pinapalabas na fake news. Yan sige, di natin pahabaan natin kwento. Basta ang pinakasusi na para hindi ma-block ang Meta, ang Facebook, mag-upload po tayong karapat-dapat na mga video. Hindi sinungaling. Kagaya ko, ang mga video ko, hinango ko sa aking buhay. Ay, maraming salamat nga pala doon sa mga nanood sa aking video. Biglang sana magiging green ng aking dashboard kasi medyo
ginaganahan na po ako ngayon mag-vlog. Nakalampas na po ako doon sa mga pagsubok na kinuwento ko sa inyo. Na high blood ako sa mga nangyayari. Kaya po, video magbabawi na ako ngayon. Sana makakasweldo na tayo. Maraming salamat. Di ko na maisa-isa ang aking mga taga-subaybay. Patuloy lang tayo sa pagbablog. At saka, alam niyo yung aking mga vlog, hindi sinungaling. Totoo nangyari sa aking buhay. At pag nagaya ninyo ang aking kasipagan, asenso tayong lahat. Ingat lang mga kaibigan, mga kamag-anak na naniniwala sa akin. Pagpalain tayo ng Diyos.